Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Valentina, 30 anyos. Kasal sa asawa kong si Javier na isang seaman, third mate. Nais ko lang ikuwento ang istorya ng buhay ko sa inyong lahat. Kung paano ako unti-unting naligaw. Kung paano ako nahulog sa isang bagay na alam kong mali. At kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng desisyon, ang magtiwala. Hindi ko inakalang darating ako sa puntong ito. Hindi ko inakalang magagawa ko ang mga bagay na dati ako mismo ang humuhusga. Pero siguro nga, kapag ikaw na ang nasa sitwasyon, iba pala ang bigat. Iba ang takbo ng isip. At minsan, kahit alam mong mali, doon ka pa rin dadalhin ng sakit. At ang lahat ng iyon ay nagsimula nang malaman kong may iba ng babae ang asawa ko. Hello po, Miss Kay. Nakatira po ako sa Cavite at may sarili kaming bahay. Maayos, 2 palapag at tahimik din ang lugar. May 2 kaming anak ni Javier na parehong elementarya. Sa totoo lang ho, maayos naman ang buhay namin. Masasabi kong sobra-sobra ang meron kami at hindi kami nagkukulang. At higit sa lahat, akala ko buong buo kami. Halos 7 taon na rin kaming kasal ni Javier. Childhood sweetheart kami, kaya kilalang kilala na namin ang isa't isa. At lalong-lalo na, may tiwala ako sa asawa ko. Kakasampa lang ng asawa ko noon. Mga 2 buwan pa lamang siyang nasa barko. Sanay na rin naman ako sa ganung setup. Ilang buwan siyang wala, tapos uuwi. Ganon ang buhay ng asawa ng seaman, hindi ba? Magtiis, magtiwala at maghintay. Habang wala siya, ako ang bahala sa lahat. Sa bahay, sa mga bata, pati na rin sa trabaho ko online. Kaya naman sa hirap na rin, naisip kong maghanap ng tutulong sa akin, kahit man lang sa paghatid sundo sa mga anak ko. Doon ko kinausap si Mang Castor. Kapitbahay lang namin siya. 56 years old, isang byudo na. May 4 na anak na pawang may sarili-sarili ng pamilya. May tricycle siya na madalas nakatambay lang sa gilid ng kalsada. Sige na, Mang Castor. Sabi ko noon, sayang naman ang tricycle niyo kung hindi nagagamit palagi. Kayo na lang ho ang maghatid sundo sa mga anak ko. Magbabayad na lang po ako weekly. Ngumiti siya sabay birong. Naku, Valentina, kung hindi ka lang talaga maganda, tatanggihan talaga kita. Napangiti na lamang ako. Ikaw talaga, Mang Castor? Kasi naman iha, hindi naman ako nangangailangan ng pera. Dugtong niya. May monthly akong natatanggap mula sa mga anak ko. Pero sige, para sa'yo. Bukod sa maganda ka na, mabait pa. Kaya papayag ako. Naku, salamat ho talaga, Mang Castor. Sabi ko, alam niyo naman ho kasi ngayon, napakahirap magtiwala. Kaya nga sa inyo ako nakikiusap Binola mo pa ako. Natatawa niyang sagot. O siya, sige na, ako nang bahala. Simula noon, siya ang naging driver ng mga anak ko. Sa umpisa, wala lang sa akin si Mang Castor. Isa lang naman siyang matandang kapitbahay na matulungin at palabiro. Walang mali siya. Wala akong ibang iniisip. Dating CQ si Mang Castor at napagtapos niya ang 4 niyang mga anak. Matangkad siya at moreno. Kahit na may edad na, may itsura pa rin. Mababakas mo na gwapo siya noong kabataan niya. Maayos pa rin ang tindig ng katawan. Hindi siya yung tipikal na matanda at kuba. Malakas pa rin talaga siya at matikas. At higit sa lahat, marunong siyang makisama. Isang hapon, sumama ako noon na magsundo sa mga bata. Habang hinihintay namin ang mga bata sa labas ng school, napansin niyang tahimik ako. Oh, Valentina, parang ang lungkot mo Tanong niya. Naku, wala ho. Sagot ko na pilit ng humingiti. Naku,
Hindi ako maniniwala niyan. Sabi niya, seryoso na ang tono. Iba ka ngayon eh. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong napahinga ng malalim. Namimiss ko lang siguro si Javier. Sabi ko. Tumango naman siya. Normal lang yan. Mahirap talaga pag malayo ang asawa. Napatingin ako sa kanya. Siya naman ay hindi nakatingin sa gawi ko. Nakatingin siya sa gate ng school. Pero parang ramdam niya lahat ng sinasabi ko. Doon ko unang naramdaman na may taong nakakaintindi pala sa akin kahit hindi ko kailanganing magsalita ng marami. Lumipas ang mga araw. Naging routine na ang lahat. 7:00, nasa bahay na siya naghihintay sa mga anak ko. Hatid sundo niya ang mga bata. Minsan pagbalik niya, nagkakakwentuhan kami habang nagkakape sa beranda ng bahay. Hanggang sa isang gabi, hindi ko inaasahang may makikita ako na magpapabago sa takbo ng buhay naming mag-asawa. Isang pagkakasala na magtutulak din sa akin para magkasala. Na-open ko ng madaling araw ang lumang account ng asawa ko. Since wala akong magawa nung gabing yun, kung ano-ano ang naisip ko. Hanggang sa naisipan kong buksan ang luma niyang account, na account pa niya noong dalaga at binata pa lamang kami. At doon ako nagulat. Doon ko nakita ang lahat, Miss Kay. Sa una hindi ako makapaniwala. Hindi ko pa nare-realize. Parang hindi pa nagsisink in sa utak ko. Pero habang binabasa ko, habang tinititigan ko ang mga conversation nila, parang unti-unting gumuho ang mundo ko. May nakakausap siyang isang babae. Magandang picture. In-stalk ko kasi. Maputi, ang sexy at ang ganda. Pero ang masakit, isang college student pa lamang to. Hindi lang simpleng usapan ang mga nabasa ko. May lambingan, may landian, at may mga palitan pa ng litrato na hindi dapat. Ang sagwa. May mga salitang hindi na dapat binibigay sa iba kapag may asawa ka na. Nanlamig ang katawan ko noon at hindi ako makaiyak. Hindi ako makapagsalita. Para bang may kumurot sa dibdib ko na hindi ko maalis-alis. Nanlalamig ako at labis akong nasaktan. Namimiss na kita. Buti na lang bago ka umalis, nagkita pa tayong dalawa. Kaya nga kailangan nating sulitin ang bawat oras na magkasama tayong dalawa. Wika naman ang asawa ko. Kailan mo ba kasi hiwalayan ang asawa mo? Mas maganda naman ako dun. Mas sexy. Tsaka di ka ba nagsasawa sa kanya? Nagsasawa din naman eh. Kaya nga may tayo eh, dahil nagsawa ako. Hindi ko naman siya pwedeng iwan. May anak kami, alam mo naman yan, hindi ba? Di bale? Babawi ako sa'yo pag nakababa na ako ng barko, okay? Kinabukasan noon, hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Hindi ako makausap ng maayos ng mga anak ko. At si Mang Castor, siya ang unang nakapansin. Valentina, anong nangyari? Tanong niya nang makita niya akong tulala sa labas ng bahay. Hindi ko na napigilan. May ibang babae si Javier. Mahina akong sabi. Bigla siyang natahimik. Hindi nagbiro, hindi ngumiti. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Sigurado ka ba? Tumango-tango ako. Nakita ko lahat, Mang Castor. Hindi ko alam kung bakit, pero doon, sa harapan niya, doon ako unang umiyak ng ganon katindi. Iyak ako ng iyak noon, hindi sa harap ng kaibigan ko, hindi sa harap ng pamilya ko, kundi sa harap ng isang taong hindi ko naman talaga kaano-ano. Dahan-dahan niyang hinawakan ng balikat ko. Masakit yan. Ilabas mo lang. Pero hindi ka nag-iisa. Sabi niya. At sa simpleng linyang iyon, parang may nabawas sa bigat na dinadala ko. Simula noon, mas naging malapit kami ni Mang Castor. Hindi ko na malayang hinahanap-hanap ko na ang presensya niya, ang mga kwento niya, ang paraan niya ng pakikinig. Tuwing malungkot ako, siya yung nandyan.
Tuwing may problema ako, siya ang una kong naiisip na kausapin. At unti-unti, may nagbago sa loob ko. Hindi ko agad pinansin yon. Ayokong pansinin dahil alam kong mali. Pero habang tumatagal, lalo ko itong nararamdaman. Isang hapon, habang pauwi na siya matapos sunduin ang mga bata, bigla niya akong tinawag. Valentina. Po? Alagaan mo ang sarili mo. Hindi ka dapat nasasaktan ng ganyan. Ipakitang mong mas may laban ka. Ngumiti ako pero may kirot. Ganun talaga Mang Castor. Baka nga, hindi na talaga ako maganda. Kaya naman napagsawaan na. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Huwag kang magsasalita ng ganyan, iha. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Natahimik ako noon at hindi ako nakasagot. Dahil sa totoo lang, sa mga sandaling yon, pakiramdam ko, ako na lamang ang nagmamahal. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagkalito. Hindi ko alam kung kailan naging higit pa. Sa simpleng pakikipag-usap ang nararamdaman ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa gitna ng sakit na ginawa sa akin ng asawa ko, may isang taong unti-unting pumupuno sa puwang na iyon. At siya, si Mang Castor. At doon nagsimula ang totoong pagsubok ng puso ko. Lumipas ang mga araw, Miss Kay. Hindi ko pa rin makalimutan ang lahat ng gabing yon. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama isang gabi, hawak ang cellphone ko at paulit-ulit na binabasa ang mga bagay na sana ay hindi ko na lamang nalaman. Hindi ko na lamang nakita. Maya-maya biglang tumunog ang phone ko. Si Javier ang tumatawag. Saglit akong natigilan. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi. May parte ng puso kong gustong harapin siya, sabihin ang lahat, isigaw ang sakit na nararamdaman ko. Pero may parte rin sa akin na naduduwag, na ayaw ko pang masira ang kung anong meron kami. Sa huli sinagot ko, "Hello." Mahina akong sabi, "Han, kumusta kayo dyan?" Masigla niyang bungad, parang walang kahit anong problema. Parang normal na usapan lang, na tila sanay na siya. Na para bang wala siyang tinatagong kasinungalingan. "Ayos lang." Sagot ko, pilit kong pinapatatag ang boses ko. "Kumusta ang mga bata?" "Ayos lang din, hinahanap ka." "Sabihin mo, konting tiis lang, miss na miss ko na rin kayo." Sabi niya na may halong lambing. Napapikit ako. Siguro kung hindi ko alam ang totoo, siguro kikiligin pa ako sa mga salitang yun. Pero ngayon, sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang kutsilyo yun na dahan-dahang tumatama sa dibdib ko. "Miss na miss ko na kayo." Dagdag pa niya ulit. Napakagat ako sa labi ko. Gusto kong sabihin, sino bang namimiss mo? Kami ba? O yung babae mo? Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang wasakin sa isang iglap ang lahat. "Kami rin." Sagot ko na lang. Nagpatuloy ang usapan namin. Tumatawa siya. Nagkukwento tungkol sa barko. Ako naman sumasagot, pero kalahati lang ng isip ko ang nandun. Dahil ang kalahati nakatingin sa katotohanang alam ko na. Sa likod ng mga ngiting iyon, may tinatago siyang iba. At ako lang pala ang hindi nakakaalam noon. Hanggang sa matapos ang tawag, "Love you," sabi niya bago magpaalam. Tahimik akong napaluha. "Love you." Bulong ko na lamang kahit hindi ko na sigurado kung totoo pa ba yon. Kinabukasan, pilit kong inayos ang sarili ko para sa mga anak ko. Para sa pamilyang pilit ko pa rin binubuo kahit may bitak na. Pero sa loob-loob ko, unti-unti akong nauubos. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ulit ang lumang account ni Javier. Kahit alam kong masasaktan lamang ako. May parte sa akin na gusto kong makita muli yun para tuluyan kong maramdaman ang katotohanan. Para tuluyan akong magising. At doon ko nga nakita. Nag-birthday pala ang babae kahapon nung tumawag siya.
Isang simpleng post pero sapat para durugin ako. May larawan siya, nakangiti, at may hawak na bouquet ng bulaklak. At sa caption, "Thank you sa surprise. Hindi ko makakalimutan to." Kasamang isang larawan ng kwintas. Isang gintong kwintas. At kahit walang pangalan, alam ko kung sino ang nagbigay. Si Javier, ang asawa ko, ang ama ng mga anak ko. Nagbibigay siya ng bulaklak at regalo sa ibang babae. Habang ako heto, naghihintay lang dito sa bahay kung kailan siya uuwi. Parang may sumabog na naman sa dibdib ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak. Tahimik pero wasak na wasak. At sa unang pagkakataon, doon na ako nakaramdam ng matinding galit. Hindi lang sakit, kundi galit. Bandang 8:00 ng gabi kumuha ako ng alak. Hindi ako umiinom, pero ng gabing yon parang kailangan ko. Kailangan kong maging manhid kahit saglit lang. 1, 2, 3, 4. Hanggang sa medyo uminit na ang pakiramdam ko. Doon naman biglang dumating si Mang Castor. "Valentina?" Tawag niya mula sa gate. "Nandyan ka ba?" Lumabas ako hawak ang baso. "Oh, Mang Castor, pasok po kayo." Pagpasok niya, napansin agad niyang itsura ko. "Lasing ka ba? Umiinom ka?" Tanong niya na may halong pagtataka. Ngumiti ako ng pilit. "Kung gusto mo, samahan niyo ako. Kung gusto niyo lang naman." Umiling siya. "Hindi maganda yan, Valentina. Lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo." "Sanay ako masaktan, Mang Castor." Sagot ko ng diretso. Umupo siya sa may tabi ko. At may hawak siyang aklat. Naiwan pala ng anak ko sa tricycle niya. "Ano na naman bang nangyari?" Anya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ganun pa rin. As usual. Tungkol sa babae niya. "Alam mo ba, Mang Castor?" Wika ako na medyo lasing na. May regalo siya sa babae. Bulaklak at kwintas. Napabuntong hininga siya. Grabe naman. Alam mo, habang ako naghihintay dito, dagdag ko na nanginginig ang boses. "Valentina, makinig ka sa akin." Seryoso niyang sabi, "Hindi solusyon ang ginagawa mo ngayon." "Anong solusyon? Maghintay? Umiyak? Magpakatanga? Yun ba dapat ang maging solusyon?" Hindi siya sumagot agad. Tinitigan ko siya. At doon may pumasok na idea sa isip ko. Isang idea ang alam kong mali, pero nang mga sandaling yun, parang tama. Kung kaya niyang pumatol sa mas bata, bulong ko, kaya ko rin siguro, no? Napakunot noo siya. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin ako sa kanya ng diretso. "Kung kaya niya sa mas bata, sa mas matanda naman ang akin." Dagdag ko pa. Natahimik noon si Mang Castor. "Valentina," mahina niyang sabi, parang nagbababala, pero hindi na ako nakinig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ako pa ba yun, o galit na lang ang kumikilos sa akin. "Wala namang mawawala, hindi ba?" Sabi ko na pilit pang tumatawa. Ginagawa na nga niya eh. Di gagawin ko din. "Hindi ka ganitong tao," sabi niya ng mariin. Hindi ako sigurado. Sagot ko at tuluyang lumapit sa kanya. Sinira niyang tiwala ko, Mang Castor. Masakit yon. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa desisyong gagawin ko. "Hindi mo kailangang gawin to," sabi pa niya ng mahina. Gusto ko. At nung mga sandaling iyon, ako ang unang lumapit. Ako ang unang bumitaw sa tama. Hindi ko na iniisip kung ano ang mangyayari bukas. Ang iniisip ko lang kung paano ko mapupunan ng sakit na naiwan sa akin. At si Mang Castor, sa kabila ng pag-aalinlangan niya, hindi rin niya napigilan ang sarili niya. At doon nagsimula ang isang lihim na alam kong babago sa lahat at alam kong wala nang balikan. Nung gabing yun, inilapit ko ang labi ko sa kanya. At nung halikan ko siya,
Wala siyang nagawa kundi tumugon. Sa bawat pagdampi ng labi niya sa balat ko, sa bawat paghaplos niya, sinisigaw ko ang pangalan niya. At ang gabing yon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Kinabukasan matapos ang gabing yon, alas 7 pa lang ng umaga narinig ko na ang pamilyar na tunog ng tricycle niya sa labas ng bahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko siya harapin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parang gusto kong magtago. Parang gusto kong burahin ang nangyari. At parang gusto ko nalang magpalamon sa lupa. Lumabas pa rin ako dahil kailangan para sa mga anak ko. Paglabas ko, nandun siya, nakasandal sa tricycle. Hindi siya agad tumingin sa akin. At ako rin, hindi ko kayang tumingin sa kanya. Parang may bigat sa hangin sa pagitan namin. Good morning po, Mang Castor. Mahina akong bati. Good morning din, Iha. Sagot niya pero hindi pa rin direktang nakatingin siya sa akin. Sandaling katahimikan ang namayani hanggang sa siya rin ang unang nagsalita. Nasaan na yung mga bata? Tanong niya na parang normal lang ang lahat. Nagbibihis pa po. Sagot ko at tumango siya. Pagkatapos ay napakamot siya sa ulo niya, sabay bahagyang ngumiti. Valentina, sabi niya, medyo pabiro ang tono. Huwag kang mag-alala tungkol sa nangyari kagabi. Napalunok ako. Kung hindi mo pa kayang pag-usapan yon, hayaan na lang natin. Naiintindihan naman kita. Dugtong pa niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Parang may nabawas na bigat sa dibdib ko. Salamat ho, Mang Castor. Sabi ko. Saglit akong nag-isip. Tapos hindi ko napigilan ang sarili kong magbiro. Pero Mang Castor ha? Sabi ko na bahagyang nakangiti. Kahit matanda na pala kayo. Malakas pa pala kayo dun ha? Sandali siyang natahimik tapos biglang tumawa ng malakas. At sa simpleng tawanan naming iyon, parang nabura ang ilang. Parang bumalik kami sa dati. Na magaan lang at walang mali siya. O iyon ang pilit naming pinaniniwalaan sa aming mga sarili. Lumipas pa ang mga araw, naging normal ulit ang lahat. Hatid sundo ng mga bata, kwentuhan sa labas, minsan magkakape. At ang gabing yun, Miss Kay, hindi naman na naulit pa at pinilit naman na naming kalimutan. Pinili naming ituring na isang pagkakamali. At sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan ulit kami. Malalim nga lang. Mas may unspoken na bagay sa pagitan namin. Hanggang sa hindi ko na malayang buwan na ang lumipas. 1, 2, hanggang sa umabot na ng ilang buwan. At sa loob ng panahon na iyon, sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Tinanggap ko ang sitwasyon, pinilit kong magpakatatag para sa mga anak ko. At kahit papaano, natutunan kong patahimikin ang sakit sa loob ko. Hanggang isang gabi, biglang dumating si Javier nang walang pasabi, walang abiso. Bigla na lang siyang nasa harap ng bahay. Surprise! Masayang sigaw habang bumababa ng sasakyan. Nagulat kaming lahat, lalo ng mga bata. Agad silang tumakbo papunta sa kanya. Niyakap nila ito ng mahigpit. At ako nakatayo lang. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya ba o galit? O parehong magkasabay? Lumapit siya sa akin. Miss mo ko? Nakangiti niyang sabi. Ngumiti ako, pero hindi na katulad ng dati. Siyempre naman, sagot ko lang. At nung mga sandaling yon, pinili kong subukang buuin ulit ang tiwala ko sa kanya. Para sa pamilya namin, para sa mga anak namin. Pinilit kong kalimutan ang nalaman ko. Isiniwalang bahala ko yun. Pinilit kong maniwala na baka kaya pa naming buuin ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naming maging normal. Masaya siya, maalaga, para bang bumabawi. At ako, ginagampanan ko ang papel ko bilang asawa niya. Pero sa loob ko, may bahagi pa rin namang nagdududa. May bahagi pa rin hindi mapakali. Hanggang sa isang gabi, wala si Javier. May lakad. Hindi ko na tinanong kung saan.
Pagod na rin naman akong makarinig ng sagot na hindi ko rin naman sigurado kung totoo ba. Habang nag-aayos ako ng gamit sa kwarto, napatingin ako sa cabinet. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Binuksan ko to. Tinignan ko yung ilang papeles niya. Mga dokumento, visa, passport, schedule, kontrata. At nang makita ko, parang biglang tumigil ang mundo ko. Nagulat ako. 6 na buwan lang pala ang kontrata niya noon. Ibig sabihin, 3 buwan na siyang dapat nakauwi sa amin. At ibig pang sabihin ay 3 buwan na siyang nandito sa Pilipinas. Habang kami naghihintay, habang ako umaasa, ibig bang sabihin nasa babae niya siya? Habang pinipilit kong ayusin ang pamilya namin, siya ay bumubuo ng pamilya niya sa iba. Nanlalamig ang buong katawan ko noon, Miss Kay. Parang mas masakit pa to kaysa sa unang nalaman ko dahil hindi niya lang pala ako niloloko. Pinili pa niyang magsinungaling. Pinili niyang iwan kami para sa ibang babae. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatayo lang doon hanggang sa bumalik sa akin ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang sama ng loob at ang gabing akala ko nakalimutan ko na. Biglang bumalik sa isip ko si Mang Castor. Wala si Javier, tulog ang mga bata, tahimik ang buong bahay, at ako hindi mapakali. Hindi na ako umiyak. Para bang naubos na ang mga luha ko. Ang natira na lang, desisyon. Isang desisyong alam kong mali, pero ng mga sandaling iyon, parang iyon na lang ang naisip kong paraan para makaramdam ulit ako ng kahit ano. Lumabas ako ng bahay nang hindi nag-iisip. Hindi ako nagdalawang isip. At ang mga paa ko, dinala ako sa bahay ni Mang Castor. Pagkatok ko, agad niya rin yung binuksan. Valentina, gulat niyang sabi. Siguro nakita niya agad sa mukha ko na may mali. Ayos ka lang ba? Hindi ako sumagot noon. Tumingin lang ako sa kanya diretso sa mga mata niya. At alam niyang hindi lang ito simpleng pagbisita. Pwede ba akong pumasok? Mahina akong sabi. Tumango siya at pagpasok ko sinara na niya ang pinto. Walang nagsasalita sa aming dalawa hanggang ako ulit ang unang lumapit. At sa pagkakataong yun, hindi nagalit ang nangingibabaw, hindi na sakit, kundi isang desisyong alam kong babago na naman sa lahat. Agad ko siyang hinalikan noon. At sa hindi ko inaasahan, hindi siya nakatanggi agad. Dahil alam kong gusto niya rin. Alam kong hinahanap niya rin. At muli, Miss Kay, binigay ko ang sarili ko sa isang matandang lalaki. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa sugat na pilit kong tinatakpan. At sa gabing iyon, alam kong unti-unti, tuluyan na akong naligaw. Matapos ang gabing iyon sa bahay ni Mang Castor, tahimik akong umuwi. Walang salita at walang luha. Parang namanhid na ako. Pagdating ko sa bahay, tiningnan ko ang mga anak kong mahimbingang tulog. Wala silang alam sa gulong nangyayari sa buhay naming mag-asawa. Wala silang alam sa sakit na unti-unting sumisira sa pamilya namin. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng matinding guilt. Hindi lang dahil sa ginawa ko, kundi dahil alam kong hindi na ako yung dating Valentina na buo ang prinsipyo. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ng bahay, lumingon ako kay Mang Castor noon. Nakatayo siya sa may pintuan dahil hinatid pa niya ako. Salamat ho. Mahina akong sabi. Hindi ko alam kung para saan. Kung para sa pakikinig niya, sa pag-intindi niya, o sa pagiging takbuhan ko sa mga panahong wasak ako. Tumango lang siya. Sige iha, pumasok ka na. Sagot niya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil alam kong may dapat na akong harapin. Maabandang 9:00 ng umaga, dumating si Javier. Pagpasok pa lang niya sa bahay, parang walang nangyari. Han, gising na ba kayo? Sigaw niya bit-bit ang maraming pasalubong. Napatingin ako sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi na ako natakot. Masira na ang masisira, pero ayoko na. Hindi na ako nag-alangan pa. Javier,
Tawag ko ng diretso. Napahinto naman siya. Bakit mahal? Tanong niya. Kailangan natin mag-usap. Umupo kami sa may sala. Tulog pa ang mga bata kaya tahimik pa. Wala pang istorbo. Kaming dalawa lang at ang katotohanan. Ano yun? Alam kong may iba ka na. Diretsahan kong sabi. Bigla siyang natigilan. Ano? Ano bang sinasabi mo? Sagot niya na parang pilit pang magde-deny. Alam ko lahat, Javier. Dagdag ko pa. Yung babae mo? Yung mga chat nyo? Yung regalo mo? Nung birthday niya? At yung pag-uwi mo ilang buwan nang nakakaraan? Alam ko, Javier, lahat. Alam ko na sa kanya ka dumiretso. Hindi siya nakapagsalita agad. Doon ko nakita sa mga mata niya na totoo nga ang lahat. Unti-unti siyang napayuko at napabuntong hininga. Kailan mo pa nalaman? Tanong niya. Matagal na, Javier. Sagot ko. Tahimik ulit siya. Hanggang siya na rin ang unang bumitaw ng mga salita. Buntis siya eh. Buntis siya. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Nanginginig kong tanong. Buntis siya. Pag-uulit niya. At masailan kasing pagbubuntis niya. Kaya kailangan niya ako doon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, sakit o pagkamuhi. Lahat sabay-sabay. At kami ng mga anak mo. Anong tingin mo sa amin? Hindi ka ba namin kailangan, Javier? Ha? Hindi mo ba naisip ang mga anak mo? Kaya mo kaming iwan dahil lang sa kanya? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Hindi ko naman kayo iiwan. Pero kailangan ko ring panagutan siya. Panagutan? Natawa ako ng mapait. Kami, Javier. Hindi ba responsibilidad mo rin kami? Natahimik siya. At kailan mo balak sabihin to sa akin? O plano mo bang gawing tanga na lang ako habang buhay? Tanong ko. Valentina, mahina niyang sabi. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Na parang wala kang ginawang kasalanan. Hindi ko na napigilan ng sarili kong sumigaw. Lahat na ng sakit lumabas. Habang ako naghihintay sa'yo, ikaw nandito ka na pala sa Pilipinas. Nagmura na ako noon. 6 na buwan lang ang kontrata mo, Javier. Pero ilang buwan kang wala sa amin na hindi ka nagparamdam. Nasaan ka? Nagpapakasaya ka sa kanya? Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Huminga ako ng malalim. Pinilit ko pang pakalmahin ang sarili ko. Sige, pumili ka. Sabi ko sa malamig na tono. Bigla siyang napatingin sa akin. Kami ng mga anak mo? O yung babae mo? At anak mo sa babae mo? Natahimik siya. Hindi siya sumagot agad. At sa bawat segundo ng katahimikan, parang kutsilyong tumutusok yon sa puso ko. Sagutin mo ko, Javier. Mariin kong sabi, pero wala. Tahimik siya. Parang hindi niya alam. Parang hindi niya kayang pumili. At doon, tuluyan nang may naputol sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang pinipilit buuin. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng katahimikan mong yan? Tanong ko na nanginginig na ang boses. Tumingin siya sa akin. Kung hindi mo kayang pumili ngayon, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi mo kami kayang piliin. Nakita kong napayuko siya. At doon ko na tuluyang na-realize na kahit anong gawin ko, hindi na babalik sa dati ang lahat. Tumayo ako. Mag-impake ka na ng mga gamit mo, Javier. Nagulat siya. Valentina, umalis ka na. Diretsahan kong sabi, kung hindi mo kayang pumili, ako na ang pipili para sa sarili ko, para sa amin ng mga anak ko. Tahimik siya. Wala nang argumento, hindi na siya tumutol. At bago siya tuluyang lumabas ng bahay ng araw na iyon,
Tumigil pa siya sa may pintuan. Mag-iisip muna ako. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Sabi niya. Napapikit ako. Masakit pero malinaw sa akin ang lahat. Hindi na siya yung lalaking pinakasalan ko. At ako, hindi na rin ako yung babaeng kayang maghintay ng walang kasiguraduhan. Pagkaalis niya, napaupo na lang ako sa sahig, pagod at wasak. Pero sa gitna ng lahat, may kakaibang gaan akong naramdaman. Parang sa wakas, pinili ko rin ang sarili ko. Ngayon, ako pa rin naman si Valentina. Isang asawa, isang babae, isang ina, at isang babaeng nagkamali din. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Javier. Hindi ko alam kung pababalikin ko pa ba siya sa buhay namin. Kaya naman isang tanong ang iiwan ko sa inyo. Tama ba ang ginawa ko? Tama ba na pinili kong putulin muna ang relasyon namin dahil sa sakit na hindi ko na kayang dalhin? O dapat ko bang bigyan siyang muli ng second chance kung babalik siya? Kahit hindi na ako sigurado kung pipiliin ba niya kami o kung babalik siya. Hanggang ngayon, mag-isa pa rin ako. Kami ng mga anak ko. Hinahanap-hanap siya ng mga bata. Pero ang tanging sinasabi ko lang, wala na siya. Umalis na siya. At balang araw, maiintindihan din nila iyon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng buhay ko, Miss Kay. Maraming salamat sa inyo.